Lako, breaking news mga kababayan. Commission on Elections or COMELEC may hihilingin kay PBBM ng pagsuspindi. Ano kaya ito mga kababayan? Ano kaya yung hihilingin ng COMELEC para suspindihin ng atin pong Pangulo? Yun po yung atin pong pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko lamang ipaalam sa inyo na 96 days na lamang po mga kababayan bago sumapit yun pong halalang pambarangay na nakatakda ngayong darating na November 2, 2026. So, talagang tuloy na mga kabayan at hindi na po mapipigilan pa itong pagdaraos ng BSKE 2026. Wala nang dahilan para mapuspon pa itong mga kababayan. At ang isa sa katunayan, nito, yung COMELEC mismo, yung hihiling kay PBBM na suspindihin yun pong klase, yun pong work. Ito po, balita ng Asenso Kabarangay 4 hours ago. Ito po yung kanilang post. COMELEC, hihiling kay PBBM na ideklarang walang pasok ang November 3 pagkatapos ng BSKE 2026. So nagulat kayo akala nyo yung hihilingin ng COMELEC ay suspindihin itong nakatakda na BSKE 2026. Hindi po ganon mga bayan. Hindi po ganon yung hihilingin ng COMELEC. Kundi ito pong November 3 pagkatapos ng BSKE 2026. Ang BSKE 2026 sa November 2, isang araw matapos ang undas, bunsod nito, nais ni COMELEC Chairman George Garcia na suspindihin ang klase at ang trabaho sa November 3 upang matiyak na may sapat na panahong makaboto ang mga mamamayan kaysa mapilitan silang lumuwas at bumalik agad sa kanilang trabaho mga kabayan. So kaugnay po ng balita niyan mga kabayan ay panoorin po natin mismo ito pong si COMELEC Chairman Erwin George Garcia. Ito po mga kabayan, panoorin po natin. Ma-segue ko lang, yung sa barangay naman, in SK elections, magre-request po ang inyong commission elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwi ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan. So ayan po mga idol at mga kababayan, napanood at narinig natin mismo kay COMELEC Chairman George Garcia na gusto niyang ipadeklara na suspindihin ng Pangulo yun pong klase at trabaho sa November 3 pagkatapos mismo ng eleksyon. Ano yung kanyang dahilan? Yung kanyang dahilan ay para daw po wag mapilitan yung atin pong mga kababayan na uuwi sa November 1. Ang pagkakaintindi ko dito, mga kababayan, para hindi agad umuwi yung atin pong mga kababayan pagkatapos ng undas. Kasi pag may klase naman talaga, pag may trabaho sa November 3, ay panigurado yung iba dyan. November 2 pa lang ay uuwi na. So hindi sila makakaboto, mga kababayan. Kaya napakaganda po ng mungkahi, napakaganda ng suggestion
nitong si COMELEC Chairman George Garcia na ipadeklarang suspindihin yung klase at trabaho sa November 3. Nang sa ganun ay wag mapilitang umuwi agad sa November 2 yung atin pong mga kababayan na magsisiwian dahil sa undas. Ibig sabihin mga kababayan, pagka yung November 3 ay wala pa ring klase, wala pa ring trabaho, mga kababayan, panigurado, boboto at boboto yung atin pong mga kababayan, pupunta sa presinto at hindi agad mapipilitang umuwi sa November 2. Talagang makatitiyak yung atin pong komisyon na yung atin pong mga kababayan ay makakaboto sa araw mismo ng eleksyon, November 2, 2026, at hindi agad uuwi. Ngayon po basahin po natin yung komento ng atin pong mga kababayan patungkol po sa balitang yan dito po sa post ng Asenso Kabarangay. Ito po mga kababayan, sabi ni Rudy Ivalia, tama po. Ito pa po. Sabi ni Ryan Noriel Floreda, yun nga, November 2, barangay para isang bakasyon lang at makaboto pa lahat ng botante kasi November 1, uwian na para sa undas. Iba takot matuloy eleksyon para di siya mapalitan. Hehehe. Dapat hanggang 4 para may oras yung mga uuwi na makabalik kung saan sila magtatrabaho. Paldo ha. So kung pati yung 4 ay ipadeklarang walang trabaho, walang pasok, talagang makakapagpahinga ng maayos yung atin pong mga kababayan. Pero yung sinabi ni Chairman George Garcia ay yung 3 lang, yung November 3 lang, yung kanya pong pinapadeklarang walang trabaho at walang pasok. So sabi ni Artcans Domdom, agree ako dyan. So talagang marami ang may gusto, mga kababayan, na suspindihin yung klase at trabaho sa November 2 para makapagpahinga yung atin pong mga kababayan at hindi agad mapilitang umuwi sa kanilang mga o bumalik sa kanilang mga pinagtatrabahuan, mga kababayan. Kaya napakaganda po ng mungkahi, suggestion nitong COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So uulitin ko po mga kabayan tuloy na po yung BSKE 2026 ayon mismo sa Republic Act 12232 na kasalukuyang umiiral ngayon na batas patungkol sa barangay at SK election na may schedule na November 2, 2026. Kaya doon sa mga aspirants, mga re-electionist, mga kakandidato, ayan, maghanda-handa na po kayo, maghanda na po yung atin pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga first time kumandidato, sapagkat yung mananalo po sa November 2 ay magiging 4 na taon yung panunungkulan na may 3 termino sa parehong posisyon. So talagang napakagandang balita ito, lalong-lalo na kung ikaw ay kakandidato at nanalo sa November 2, 2026. So hanggang dito muna yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.